So welcome back again sa inyo mga boss. So ayan, customer segment muna tayo. Napakainit. Alright. So meron tayong tropa ulit na magpapa full wave. And then at the same time magpapagawa ng domino switch. So ayan. So itong switch niya papalitan na natin. Sayang to, pero syempre pag nag domino switch tayo, kailangan nating kunin yung socket ng stock o ng replacement para dun sa domino natin, para ma-convert natin. Alright, so update nga lang pala kay Mio Red. Ayan, nakakabuisit yung replacement na caliper. Ayan, kaya hindi ko magamit-gamit. Alright, so naghanap pa ako ng caliper. Ayan, alright, kaya hindi tayo makapag-vlog, hindi rin tayo makabili ng pyesa, at hindi tayo makalabas dahil dyan sa caliper na yan wala tayong front brake. So balik tayo dito sa ating gagawin na project. Ayan, so may video na ako ng full wave. Ayan, ulitin ko lang para makita nyo, at meron tayong documentary ng pag full wave natin sa mga customer. Alright, so simulan na natin mga boss. Alright, so kailangan ipapakita rin natin yung mga kailangan ng full wave at domino switch na conversion. Pinakauna, ayan, itong Lihua rectifier 5 pin, 309 na ata siya ngayon, tas shipping fee. Kailangan mo ng voltmeter. Ayan, ito 200 plus ata. Tapos ito yung ating domino switch. Alright, left and right switch, 6 pin socket. Pwede rin naman 5 pin kasi 5 lang gagamitin natin. Ito 100 pesos dyan sa amin. Ayan, electrical tape at ng shrinkable tube. Kompleto na yung mga gamit natin. Ayan, simulan na natin mga boss. So check upin natin yung mga tornilyo. Ayan, 5mm na Allen sa baba. Siguro kapay na lang natin dahil din nyo kita. Body bolts, Phillips screw. Body bolts, Phillips screw. Tapos ito, ayan, puro Phillips screw. Alright, alright, napakahaba. Alright, ayan, napabayaan na rin yung loob, kaya ayusin natin yan, lilinisin din natin mga boss. So mga boss, ang plano ko unahin yung handle switch muna. Ayan, babaguhin natin. So kalasin ko muna yung mga switches niyan. So alright, ito, pahirapan to pag tinanggal. Ayan, unahin muna yung maliit, tapos isunod yung malaki. Ang mga ka-basic, pansinin nyo maigi. Ayan, yung nag-battery operated dito. Ayan, so tinanggal nyo tong sa yellow red wire. Nasaan na yung kabila? Ayun, okay pa yun, nakakabit sa male. Tapos itong sa female, ayan, dito nyo pinutol nyo yung connection ng yellow red papunta ng stator. So ito yon. Ayan, kita nyo ba? Alright, tapos nag-connect siya dito sa papuntang gulo. So papunta siyang battery mga boss. Ayan, sa brown wire dito, which is medyo risky kasi nagiging spaghetti yung wirings natin. So dapat ito, dito nyo na lang pinadaan sa may red socket natin, tapos dito sa brown wire nya. Yan, alright, brown wire. So nag-extend pa siya ng pagkalayo-layo, instead na dito na lang sa may red wire. So babaguhin din natin yan. Balik muna tayo dito sa switches natin. So bali may video na ako ng domino switch. Ayan, nakita nyo naman. So ito parang pang refresh lang para makita nyo rin kung may bago akong gagawin o ayun, may hindi kayo naintindihan sa nauna nating video ng domino switch. Ayan, so ito, kukunin natin yung mga socket. Ayan, alright, tapos ililipat natin sa domino switch. Nakailang ulit na ako. Alright,
Alright mga boss, so start tayo. Ayan. Yung 3-pin sa 4-pin socket, ayan, 3-pin na wire. Kinonect ko lang yung yellow red to yellow red, ayan. Tapos yung kulay blue to blue white. Alright. Tapos itong blue black sa headlight na to. So wala na yung headlight dito sa right part ng switch. Kaya ayan, malilipat na siya doon sa may kaliwang banda. So yun lang. Tapos ito yung sa kill switch. Alright. So dito naman sa kaliwa, madali lang naman to. Ayan. Puputulin na natin lahat yan, yung socket na to. Tapos sa old socket, andito na lahat. Dito na natin i-connect. Tapos may matitirang dalawang wire. May matitirang wire na light green tsaka yellow for headlight to. Ayan. So i-connect natin by color yung mga wires nitong domino. Alright. Alright. So tabi na natin, hindi na natin gagamitin to. And then putulin na natin tong mga wires na to. So tandaan nyo lang yung yellow tsaka etong green, yung ititira natin nakalabas dito dun sa may socket natin na marami yan, kasi hindi sila kasama dito. Alright, talupan na natin mga boss. So ita timelapse ko na lang, ipapakita ko kapag okay na yung socket. Alright mga boss, so mapapansin nyo, ayan, bicolor sila. Bali dalawa yung green dito, tsaka yung brown. So yung dark green, ayan, hiwalay sa light green. So yung brown naman, merong solid brown, tapos stripe na brown and white. Ayan. So check nyo maigi yung color coding ng wire. Alright mga boss, ayan, habang naulan, ayusin muna natin yung mga kailangan ayusin dito, katulad ng battery operated. Alright. So ito, ano ba to? Siguro sa busina to. Naka-relay siya na busina. Ayan. Tapos yung sa battery operated, tatanggalin muna natin. Alright, so hindi ko na kaya yung dumi. Yan, brush muna tayo. Kabok. Alright. So gagamit tayo ng, ayan na. Ito, yan, clip, para hindi ka na magputol ng wire. So meron siyang ganyan sa loob. Kinakagat niya yung wire hanggang mapunta yung bakal sa tanso ng wire sa loob, para hindi ka na magputol at magtalok. Alright.
So papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. So merong disadvantage itong paggamit nito. Ayan, minsan pag kinakagat mo sa wire to, hindi niya na pupuntahan mismo o hindi natatouch mismo nung bakal yung tanso sa loob. Kaya kailangan guntingin mo muna. Alright, balik tayo mga boss. So bubuksan ko lang ng onti yung wire na to, yung brown. Pwede nang kagatin ng clip natin. Alright, so install na natin to. Ayan. Yung sa battery operated niya. Tapos ang maganda dito, ayan, zoom lang natin, di-clip na lang. Alright, ayan, tapos yung cover. So connected na yung battery operated natin. Alright. So nagana. So ayan mga boss, next naman, nakakabit na yung mga switches, yung headlight naman. So yung green, obviously for negative yan, kaya nasa black connection. Tapos ito naman yung problema natin yan, yung dalawa. Itong voltmeter yan. So dalawang wires lang yan, napakadali, negative at positive. So tatry muna natin ilagay. So next naman mga boss, tatap natin itong voltmeter natin na wire sa negative positive. So madali lang yan. Ayun yung polarity niya. Black for negative, positive for red. Ayan. Alright, so testing natin mga boss. Ignition on. Ayan.
Tapos, alright, sa kabila. Ayan, sa kabila. Nagana na rin yung voltmeter natin. Alright. Nandito na siya sa left part. Alright, so tapos na tayo sa switches. Dito naman tayo. Proceed na tayo sa full wave natin. Mga boss, tanggalin ko muna tong naka-relay na busina niya. So ayan mga boss, kung nakita nyo, mahilig ata sa spaghetti yung nag-wirings nito. Ayan. Napakadaming wires na hindi naman talaga necessary na kailangan maraming wires. So katulad nito, nag-tap siya dito sa may fuse box. Ayan. Hindi ko alam kung bakit, kung para saan yun. Alright, so hanapan natin ang pwesto to. Saan kaya maganda. Pero testing muna natin. Hindi na nagana to, kailangan niya na magpalit ng horn. Tatanggalin na natin yung mga connections para safety na rin. Alright mga boss, so tapos na tayo sa harap. Ayan, malinis na mga wiring. So yung busina niya hindi ko kinabit kasi palyado yung parehas na horn. Ayan. So hindi na rin to nagana. Lalo rin to. Kaya ayan, display na lang siya dito. Proceed na tayo sa full wave. So itong mga park light niya, hindi ko alam kung punti na kasi syempre naka fast charge to at siguro na overcharge na kaya pinundi niya na. So hindi na mapupunta to kapag na full wave na natin. So tara na, kalasin na natin yung sa side fairings, yung may rectifier. Para ka nagupit ng buhok ko. Alright. So ito na mga boss, ayan, yung rectifier niya, tatanggalin na din natin. Parang impact screw kailangan dito ah. Buisit, bibili na talaga ako ng impact. Alright, so maraming spaghetti wire. Tanggalin na natin.